Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, Aaron. And me, Elaine, at sa araw na to, silipin natin ang mga electrified vehicles ng Photon. Ano, ready ka na? Parati naman tara na! Nakamahal ngayon ng gasolina at saka diesel. Tapos hindi pa natin nakikita ngayon kung bababa ba siya o kung bababa pa. Dito naman lumalabas ang kagandahan ng mga electric vehicles kagaya nga ng mga Photon vehicles sa likod natin. As business owners, dapat syempre, di ba, pababain ang running cost. Kaya pasok dyan ang advantages ng mga sasakyan na to. Hindi lang yun kasi running cost, syempre mas makakamura kasi mura nga ang kuryente kumpara sa mga gasolina at diesel. Pero kasi pati maintenance ng mga electric vehicles, mas mababa rin. Actually, before pa nitong event na to, nung mababa pa yung presyo ng diesel at gasolina, kinompute na yan, mga 50% to 60% ang matitipid mo pag pinagsama-sama yung mga running cost mo at saka maintenance cost mo. Pero ngayon, tumaas na ng halos doble ang gasolina. Kaya mas malaki pa ngayon ang matitipid mo pag electric vehicles ang ginamit mo. At hindi lang yan kung pinoproblema nyo ang parts, ang charger, lahat yan sagot ng Photon. Meron silang mga available parts sa Clark, Pampanga. So dito kasi ina-assemble yung mga sasakyan ng Photon. Kaya syempre yung pyesa nandun na. Kukuhanin mo na lang kung nasaan ka man sa Pilipinas kasi meron ding available yung Photon Easy Parts. Kung saan mo makikita lahat ng parts nila at ipapadala na lang kung saan yung Photon na pinakamalapit sa inyo. Ano, simulan na natin? Simulan na natin dito sa Tornado. Ito ang Photon Tornado 3.6 EV. 208 kilometers ang range nito. Naka-DC charging at pag chinarge mo, mga more or less 1.5 oras lang ang kailangan mo para ma-full charge. Yung mga figures na ibibigay namin sa videos na to, medyo mas mababa siya doon sa regular na range talaga kasi tinesting na nila to na full capacity. Yung punong-puno yung likod, so medyo mas mababa talaga yung range. Pero syempre, kung kunwari, konti lang yung laman mo or wala kang laman, mas lahaba pa yung range nito. So, ito na nga yung Photon Tornado 3.6 EV. Meron na kaming video nito, full video. So, kung gusto nyo panoorin yon, hanapin nyo na lang sa YouTube channel namin, Pero ang mapapansin nyo lang kasi dito, hindi siya yung truck na truck, May mga creature comforts kasi talaga dito. So, meron siyang mga lalagyan dito sa ibabaw, yung mga upuan, komportable. May meron screen. May truck, di ba? May screen pa siya, may sound system, may aircon ka. Tapos, EV na rin to, syempre. Tsaka yung upuan dito, 3, Ang pinaka nagustuhan ko dito na drive ko to, magaan ang manibela, kayang-kaya. Tsaka napakadali nga talaga niyang gamitin, di ba? Kasi may mga camera din, so hindi mo kailangan din ng pahinante. Plus, cab and chassis, pwede mong bilhin to. So, kung ano yung needs mo sa business mo, pwede mong gawin. Actually, kahit anong truck ng Photon, basta available siya ng cab and chassis, sasabihin mo na lang dun sa dealer kung ano yung gusto mong likod. So, kunwari, kailangan mo ng refrigerated van, so go. Kagaya nito, aluminum van yung nasa likod, pwede. Kung gusto mo naman ng drop side lang, pwede. Pwedeng i-customize. The sky is the limit, So, ikaw lang ang magdidikta kung ano yung gusto mong mangyari. Ang pinakamaganda rin dito, automatic transmission, kaya siya madaling i-drive. So, meron ka na ditong shifter na yun na lang ang gagamitin mo. Twist mo na lang yung knob nun. Meron siya reverse, neutral, drive. Tapos, syempre, manual yung handbrake. Ito naman ang Harabas TM300 EV. 220 kilometers ang range nito. Ang slow charging, 4.5 hours, pero ang DC charging, less than 1 hour lang. Andito naman tayo sa loob ng Harabas TM300 na EV. So pag tinignan mo siya, parang modern na kotse na dito sa loob, di ba? May screen din. Tapos automatic transmission dahil nga EV. Napaka-modern na dito, Hindi mo na feel na nasa truck ka na pang service. Ang likod din ito, dahil naka-cabin chassis, pwede mo rin i-customize kung ano yung gusto mo. Ang pinakamaganda pa, dahil nga yung size nito, compact lang siya. So sa last mile mo, last mile delivery, so napakaganda nito kasi maliliit yung mga kalsada. So maliit lang siya pero marami kang makakarga. Ito ang Transvan i7 EV. 274 kilometers ang range. 1 hour lang ang DC charging. Meron tong V2L function. Ito naman ang loob ng Transvan i7 EV. Actually, ito hindi modern Futuristic na yung itsura dito. Diba? Yung mga shapes dito, hindi yung mga kwadra-kwadrado.
Dito para kang medyo almost spaceship na rin, di ba? Parang hindi ka naka-cargo van. O, di ba? Parang kung kunwari ako yung sasakay dito, matutuwa ako. Tapos ang daming space dito sa unahan, sa ibabaw ng dashboard, parang pwede ka nga maglagay dito. Yung mga pagbumabiyahe ka, di ba? May mga papeles, may mga Yan. resibo. Ibato mo na lang dyan yung mga folder, pwede. Kaya, tapos dito, pwede kang maglagay ng mga bag mo, yung mga pindutan niya, mga manual, tapos may screen yung instrument cluster mo. So, Nasa di ba? stock na rin yung yung shifter. Yung shifter mo kaya napakaluwag dito. Actually, pwede kayong tatlo dito. So, pwedeng driver, tas dalawang pahinante, or yung isa boss mo, tas yung isa pahinante, di ba? Pwede. Napakaganda. Plus yung likod nito, grabe, sobrang luwag din. Tsaka ang taas kasi pwedeng pamatong-patong yung mga gamit sa loob. Tapos ito lang, hindi lang ito yung futuristic, pati yung style niya sa labas, di ba? Yes. Kala mo modern na van yung itsura niya. So, medyo flat yung ilaw, tapos yung shape niya, basta parang high-tech na talaga to. Tsaka marami kang makakarga talaga doon sa likod. Nakita ko, ang laki-laki ng space. At ang headroom nito, ewan ko na lang, kung maabot ka pa ng init. Ang mga pintuan din nito, meron tong sliding door sa gilid at meron ding pinto sa pinakalikod. Ang step din nito, hindi mataas, kaya marami kang ikakarga na hindi ka nahihirapan. Pwede rin dito yung V2L. So, kunwari, may charge ka, tapos may pinuntahan ka. Tapos yung mga cargo mo, hindi mo na makita. Kailangan mo ng ilaw, mainit, kailangan mo ng electric fan. So, isaksak mo lang dito yung V2L mo. Pwede ka nang magsaksak ng ilaw, magsaksak ng electric fan. Appliances. Kung gusto mo, malayo yung pinuntahan mo, pwede ka na rin magsaing dito. Ang galing, pati yung mga manibela niya, iba yung mga May shapes. controls din, yung manibela. Oh. Kaya nga, at saka ito pa may cruise control, So, di ba? Pag Ewan ko na ginamit lang. mo to, okay na okay ka, hindi ka mapapagod. Tapos meron pang, may sabitan pa, O, di ba? May mga lalagyan pa ng bote dyan, mga drinks mo, bag mo, pwede mong ilagay dun sa ilalim. At saka ito pa, yung bukasan din pala ng pinto. Kakaiba kasi di gano'n na siya. Oo. Ay, hindi na siya talaga. Feeling ko ito na siguro yung magiging style ng mga next generation na photon vehicles. Pero abangan na muna natin. Ang importante, yung next gen technology nandito na, yung electric vehicle nga. Last but not the least, ito naman ang EST 6x4 Tractor Head EV, ang full electric heavy-duty truck ng Photon. 200 kilometers ang range nito. 1 hour 40 minutes ang charging. Ito naman yung EST 6x4 Tractor Head EV. Grabe ha, ang luxurious at nagulat ako, may pakama. Actually, napakaganda, luxurious talaga yung feeling kasi yung upuan pa lang pagtingnan mo, leather seats, tas may mga quilts pa. Yung dashboard niya, meron pang parang mga carbon fiber-like design, di ba? Tapos hindi yung basta-bastang gray lang, merong dark gray, light gray. Tapos ang daming mga pindutan, Siyempre, meron dito mga diff locks, ang laki-laki ng manibela, pero ang lambot-lambot din, leather wrap. So, talagang luxury feel talaga dito, At saka meron din siya mga maraming compartments, para talagang cockpit. Yun ang dating nito. Ayun, nasa ibabaw, may mga lalagyan, pati dito sa baba, doon sa likod. Actually, ang ganda, At Pag saka, inanto ka, tulog ka na lang. ay hindi siya stressful yung loob nito. Parang relaxing yung vibe niya. Para ka lang nasa lounge na mamahalin. Ganun yung feeling. Tapos, automatic transmission din to, So, ano mo na lang siya, automatic. So, hindi ka na mahihirapan kasi automatic. Sample naman to ng DC charger nila. So, available na rin to sa Photon. Tapos, tutulungan ka nga nilang magkabit nito. So, ito, napakalaki, di ba? Sa mga DC charger, usually around 1 hour, 1.5 hour lang, mafu-full charge mo na yung mga vehicles nila. So, ano ibig sabihin nun? Kunwari, nasa business ka, nag-deliver ka, bumalik ka, syempre maglo-load ka rin naman ulit ng mga gamit, di ba? Tsaka may konting pahinga. So, sa paglo-load mo ulit nun at saka pagpapahinga mo, na-charge na ulit yung vehicle mo, ready to go ulit. So, di ba? Napakagaling. Pero hindi lang DC charger ha, kasi meron din silang available na mga AC chargers. Yun nga lang, syempre, pagka AC charger kasi yung ginamit mo, 7 kilowatt usually yon, mas mabagal siyang mag-charge. Pero dito kasi, may mga 60 kilowatt, 80 kilowatts, so mas mabilisan talaga yung pag-charge, hindi ka mamamroblema. So yung business mo, tuloy-tuloy. Mga katandem, tandaan nyo, until 2030, coding exempt itong mga sasakyan na to, kaya pwedeng-pwede nyong i-maximize ang production at kahit araw-arawin nyo, matipid. So nakita nyo na, wala kang coding, makakatipid ka na sa gasolina o diesel, tapos pati maintenance, makakatipid ka. So, ano ang palagay ko? Palagay ko, ito na talaga yung oras para mag-switch na kayo sa electric vehicles. At komportable rin ang mga drivers. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. O, next video na! RIT
Riding in tandem, RIT. Riding in tandem, RIT. Riding in tandem, siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT.